Maaari po ba kayong magpakilala po sa amin kung gaano po kayo katagal sa parokya at kung gaano po kayo katagal nagsisilbi bilang BEC po? Kung kayo. Ako po, Sir, si Telmara Taw-Taw. Bali, pangalawang term ko na ito na BEC coordinator sa aming barangay. Pero naging officer din ako ng aming BEC secretary before na naging coordinator ako. At ako po ay nagagalak na nagsisilbi bilang coordinator sa aming barangay. Pero ang aking nakikita, bagamat nasasakupan kami ng parokya ng Manawag, pero marami pa rin pong mga taga-barangay na hindi talaga nagsisimba kahit na sila ay masasabing katoliko. Bihira po silang umatin po sa mga magawain po ng chapel. Ako po si Annalyn Lustre. So, ako po ang sa kasalukuyan po, ako po yung catechist coordinator ng aming parokya dito sa Manawag. So, bali, nagtapos po ako ng kursong edukasyon, major in science din po. And, yun. So, bali, it's my 17 years na as a catechist dito po sa aming parokya. Ako po si Lerong Tinapasti ng Barangay Canis. Yoga na po ako ng 4 years. Tapos, hindi pa ako nakatapos undergrad po ako ng base BA Video in Business Management. May tatlo po ako na 2009 po nung sumali ako sa business. 2009. Ang matagal na rin po. Opo. Kayo po, ma'am. Ako po si Alma Barula, BEC Palinay po. Nakatapos po ako ng Business Commerce major in Management. Kaso, maaga lang nakapag-asawa, hindi nakapagtrabaho. May na rin ako, 2 anak. Tapos may konting tindahan din po para sa extra income. Mga na rin po ako nakasali sa BEC, mga 8 years na. Medyo matagal na rin po, ma'am. Opo. Kayo po, ma'am. Ako po si Marjorie Bautista, BEC coordinator ng Santa Ines. May asawa ko, 8 anak, high school graduate lang po. Pero bago po ako naging BEC coordinator, naging zone leader, father anak ako noon, hanggang naging acting BEC coordinator, hanggang naging binoto po ako ng mga tao doon po sa amin, hanggang ngayon po. Mga ilang taon na po kayo sa BEC, ma'am? Yung matapunta na po mga, kasi kay father alam ko, tapos father Chingri, 2009 din po. Napakatagal na po palang mga BEC coordinator. At maraming salamat po sa pagiging aktibo po ninyo sa simbahan. So ayun po, kung pangalawa po ano po ang naging dahilan po ninyo? Bakit niyo po piniling magsilbi bilang BEC member or officer po? Kasi sa akin noon, malilit pa yung mga anak ko. Pinapasya ko sila. May mga nagpipigil sa may simbahan. Sabi, alika dito, pumunta ka dito. Gusto ko bang sumali dito sa simbahan ito? Naengganyo naman ako sumali ako. Kaya hanggang ngayon, member pa rin ako ng BEC. Ako naman po, matagal na rin po nagsiserve yung tita ko, tsaka yung mama ko. Tapos nung sa katagalan na rin po, tumanda na rin po sila, hirap na rin po kumatin sa mga events, sa mga Kaya ako naman po ang sumunod po sa kanila. Ako naman po kasi ang lola ko kasi matanda ng apostolada. Tapos yung binan ko kasi confraternity, PEC, hanggang naging ako na din po. Kasi kasama din po kasi yung mga anak ko hanggang yun na gustuhan ko na rin po. Tapos yung mga kasama na yung mga kabarangay ko kasi mas kanila gusto ko rin kasi ako na po talaga yung ginawang coordinator. Kayo po yung mga sumunod na generasyon po. Yes. Opo, sa mga family. Hindi ko naman po ito pinili, kaya lang siguro tawag ng Diyos sa akin, lalo na po nung nagkasakit po ako. At ako'y nanalangin sa mahal na ina na pagalingin niya ako at magsisilbi ako dito sa simbahan at sa aming BEC. Kaya ako po ay nagagalak at
thankful kay Mama Mary dahil sa pagpapagaling niya sa akin. Ikinukontinue ko pa rin yung pagsisilbi bilang coordinator sa aming barangay. At gusto ko rin parang iparating sa aking mga sa aming barangay na sana manalig din sila at yung mag-continue rin sila ng pananalig sa Diyos. Sa panimula, yung pagiging aktibo ko bilang isang youth minister before, aking kabataan. So yun po yung nag-motivate sa akin na mas maging malapit sa simbahan at mas kilalanin ang Diyos. At kung sa BEC naman, yung paglilingkod na nagawa namin before during our time, yun siguro yung nag-motivate sa akin talaga na mas piliin kong maging katekista kaysa maging public school teacher. So, mas pinili ko na dito magtrabaho. Bali po ma'am, nung bata pa po kayo, talagang active po kayo sa mga gawaing pangsimbahan. Yes po, siguro. Kasi, yun, palagi siguro pag-aakay sa akin ng aking lola nung dati na pagkasimba tayo, ganyan. Tapos, dati rin katikista yung aking lola. Siguro, yun din yung naging ko para magsilbi. Sa akin po, sir, hindi ko po ito pinili, pero siguro Diyos din ang nagtatda sa akin para maging coordinator po sa aming barangay. At isa rin po ito sa gusto kong mangyari na sana makaakay din ako ng aking kalugar na sana ay magiging matatag sa pananampalatayang Katoliko. Kaya ginagawa ko ito para makita ng aking mga kalugar, aking pamilya, na sana ay pagdating ng araw ay doon kung saan ako pumupunta, sana doon din pumasok yung aking mga kalugar. Pero sa totoo lang mga sir, member ako ng Porcelista. Porcelista ako, dito siguro ang naging daan upang makilala ka ang Panginoon. Mula po noon, ito nga ang naging daan kahit saan ako nakarating, kahit nakarating po ako sa ibang bansa. Dala-dala ko yung aking pagkakatoliko. Kaya ang aking amo na Buddhist noon sa Hong Kong, concern na nakita niya yung gaano ako kasigasig sa pagkakatoliko, kahit iba yung pananampalataya niya. Hanggang sa nag-tour sila sa Rome, nagpunta sila sa St. Peter. Nakarating sila doon, pinicturan niya yung simbahan. Silid niya sa akin, nasa Hong Kong ako noon. Sabi niya, nakita ko yung pananampalataya ng yung Christian. Sabi niya sa akin, hangang-hanga yung amo ko noon sa Hong Kong. Kaya nung dumating, nag-Hong Kong ako, tapos bumalik ako dito sa Pilipinas. Yun nga, naging ako sir, naging bahagi ako sa aming chapel. Hanggang ngayon, patuloy ko sanang makaakay ng aking kapwa-tao na naging Katoliko kahit na yung mga ibang sikta kung maaari nga. Paanoin ko sila, yung paliwanagin ko sila para maakay, pero yung mga iba, matatag din sila sa kanilang kwan. Pero natutuwa rin pa ako, sir, na may bahagi ang pananampalatayang Katoliko sa aking mga kababayan. Yun lang. Ano po ba ang BEC at ano po ang mga layunin nito? Okay, so ang BEC po ay isang samahan sa mga barangay na kung saan sa ngayon po, no, ang ating BEC ay very active po sila sa mga gawaing pangsimbahan na kung saan nagtitipon-tipon sila, nagkakaroon ng iba't ibang programa dito sa ating parokya at sila rin yung mga aktibo na nakiki-participate sa mga programa pang parokya. Para po sa akin, ang BEC, yung sa simbahan, yung mga tao dapat malapit sa Diyos dahil para magkakasama-kasama yung mga tao, magkakakilala, tungkol sa Diyos, ang alam ko sa BEC. Parehas din po doon, tapos ang idadagdag ko lang po ay ang layunin ay mapagbuklod yung mga tao at magkaisa po sila para sa ikagaganda o ay improve ng simbahan ng Ang layunin
layunin ng BEC sa pagkalang po para mapatatag ang aming simbahan, at saka may lapit ang mga BEC sa simbahan para manampalataya, at makita nila yung kaputihan ng Diyos. Bilang bahagi ng BEC, paano po ninyo ilalarawan ang papel ng BEC sa pang-araw-araw na buhay ng mga parokyano po? Siguro dahil ang mga members ng BEC ay parte ng sambayanan. Apo. No, so malaki yung naging nila, naging parte sila ng BEC dahil sa kanila nabubuhay, may pamilya, nandun ang mga anak, mga magulang na kung saan sama-sama. At doon din sa BEC na yan, nagiging malapit yung magkakabarangay. Dito sa ating parokya, meron tayong 36 BECs. So, lahat po yan. Hindi lang mga katikista, kami po yung nangunguna, katuwang ng ating parish priest na tumutulong ng magturo sa kanila sa salita ng Diyos, mga katisismo, turo ng simbahan. So, bali po, napakalaking tungkulin po pala ang ginagampanan ng BEC po dito po ngayon sa Manila. Yes, po. Dahil sila po yung, kumbaga, nagtutulak po sa mga tao na mapalapit din po sa simbahan. Lalo na po siguro sa mga malalayong lugar. Yes po, ngayon, hanggang doon sa kadulo-duluhang parte ng Manawag na naaabot na po at buwan-buwan nagkakaroon ng misa. At hindi lang yan, meron din tayong lakbay simba na ginawa sa initiative ni Father Chiron na after ng misa sa barangay, mayroon silang mga kanya-kanyang schedule para umattend dito sa ating simbahan. Dapat po, hindi lang nakikita sa laging pagsisimba, kundi nakikita sa pag-uugali, sa mga ginagawa, sa pag-araw-araw. Na parang sila po yung nag-lead about about kay God. Tapos sila din po yung parang nag-aano sa mga tao na nag-i-encourage sa komunidad para po may paralagan yun po yung Gawa po simbahan. So, ayun po. Kung ilalarawan po ninyo ang karaniwang BEC member, sino po siya sa tingin niyo po? Ano po ang kanyang hanap buhay o sitwasyon sa buhay? Nagsasaka. Yun yung sabi sa kasi namin, di ba? Pagsasaka kasi yung trabaho ng mga tao. Kaya umaga pa lang, nagsasaka yung pumunta sila sa bukid. Ano, mag-hapon sila sa bukid. Yun yung parang yung hindi-isip para sa amin. Kaya, Siya po ay isang magsasaka. magsasaka. Kayo po, meron po po kayong iniisip na Isang na po. isang binaha. Kasi karamihan po sa mga kasama namin sila, puro mga ina. Inaatla. Ay, lola. Siguro, may alaga na po ako, pero yun, kasi kailangan ko yung sisili na So, masasabi po natin na ang mga BEC po ay karamihan mga kababaihan. Yes, yes. Isang ang nakikita ko po, marami po talaga ang naghihirap. Marami talaga yung mga indigent na katulad. Sila yung mga ordinaryong tao kung saan sila yung araw-araw, bumabangon, no? Para yun, patuloy sa buhay kung saan sa BEC sa tingin ko mas nagiging mas malapit ang bawat magkakabarangay. Yun, magtulong-tulong kung ano mang meron sa kanilang komunidad. Ano po ma'am yung karaniwang trabaho po nila sa pang-araw-araw? Dito sa amin, ano po siya, merong agricultural. Apo. So, yun po yung pangunahing hanap buhay dito. And around the town proper, yun po yung vendors. At kung nakikita po natin dito sa paligid ng simbahan, naging masasabi natin naging active po, naging buhay yung mga
So yung mga vendors po natin dyan galing sa iba't ibang barangay kung saan malaki po yung naitutulong ng simbahan para sa kanila, para sa pang-araw-araw. Matanong ko lang po, no? Ano po yung mas maraming active po na BEC? Sila po ba itong may kakayanan sa buhay o yung medyo ano po? Okay, based on our experience, Experience mga ano po. po namin, mga nanay, mga matatanda usually, and then ngayon, mas maraming masasabing mas marami na rin mga kabataan ang nag-join sa every masses, sa katikisan namin. Yan, palagi silang nandyan para umattend sa mga programa sa simbahan. So next po, paano po karaniwang naging member ng BEC ang isang parokyano? Ano po ang natutulak sa kanila para po sumali at maging aktibo po sa mga aktibidad ng BEC? Sa amin po kasi sa BC, basta nagpupunta ka pong nagsisimba sa simbahan, member ko na po ng BC. Tapos pag may mga ano po, nagsusolicit po kami mga donations, yung mga sponsors po namin, talagang nagbibigay mo po talaga sila, kaya nagiging ano na po sila ng BC. Wala naman po mga requirements para po maging BEC? Wala po. Sa tingin niyo po, ano po yung natutulak sa kanila para po maging aktibo po sa mga gawain po ng BEC? Ano po, para sa akin po kasi para maging, yung iba po kasi parang ako po, naging aktibo din po kasi ako. Kasi dahil sa mga kasama ko, sa mga barangay ko, mula po nung naging BEC po ako, lalo dumami po yung nagsisimba sa chapel namin. At saka naging marami po yung naging benefactors po. Yun. Marami ko rin yung mga sponsors namin pag Mga kailangan. karamihan po ng mga devoto po siguro. Opo. Tsaka Mga best sila. Kung mga gusto talaga nila magbigay. Ano sila, generous sila. Isang sabi lang, o sige, akong bahala sa pamilya Hindi din. nagdadala. Akong bahala sa, kahit sa simbahan namin sa San Isidro Lelo sa Oralis, Opo. sponsor ko lahat talaga yung nagbuod sa simbahan. Yung mga upuan, bigay ko talaga ng mga loans. Catholic po siya, kasal sa simbahan, at saka maganda yung record. Ganun. Lahat naman po ay member ng basic ecclesial community. So sa iyong barangay, pamahirap man yan, naging may kaya man sa buhay, parte pa rin sila. At makikita natin sa mga komunidad dito, kumbaga wala kang masabi na mayaman ako, mahirap ako, pero lahat yun ang niyayakap ng ating simbahan para maging isa sila. Bali, halimbawa po, pag gusto po maging miyembro po ng isang parokyano, pupunta lang po ba sila sa simbahan para po magsabi, magpatala, mag-register, or may mga kailangan pa pong mga requirements para po maging member po? Wala naman po actually. Basta binyagang katoliko, gusto maging parte ng simbahan, very open po tayo sa ganun. So, wala naman po siyang requirements kasi lahat naman, sabi nga, anak ng Diyos, ano po. So, lahat po yun. At ang masaya dyan, may mga ibang kapatiran tayo na galing sa ibang religion. At meron po tayong mga nahihikayat na masaya pala maging isang katoliko. Mga ganun. Based sa experience namin bilang mga katikista, may mga estudyante na rin kaming nag-join sa atin. Bali po, parang pong sa paglarawan niyo po, isa po ang BEC sa mga naging daan para po may pakilala rin po ang Katolisismo sa iba rin pong mga relihiyon. Kasi masasabi ka, lalo na kapag sa may mga gift-giving tayo na nangyayari, wala pa tayong pinipili, no? So lahat po yan open, walang pinapalagpas. Wala na pagka nangangailangan. May iba pa nga tayo mga sabi nga, kapag ka hindi ba katoliko, hindi rin bibigyan ng tulong? Ang sagot, syempre hindi. Lahat mabibigyan. Hanggat nangangailangan, bukas ang ating simbahan para tumulong sa kanila. Ayun po ma'am, ano po kayo nagtutulak sa mga tao para po maging active at o kaya po mag-join sa BEC? Sa tingin niyo po? Siguro nakadepende din yun sa leader. Sa leader. Sa leader po talaga kasi kung nakikita nilang maayos yung pamamalakad, sunod-sunod na yun, no? Maganda parang parang i-invite nila sa sarili nila, tignan mo yung isang pamilyang to, no? Dati hindi naman ganun ka-close, no? Pero nung
palagi silang nagsisimba, nakakarinig ng ng salita ng Diyos. Mas nagiging closer yung family. At nakakatuwa ngayon, no? Dati, ang mga kalalakihan sa barangay, usually, kapag may misa, hindi yan nag-attend. No? So, honestly, ngayon, masasabi mo na meron na, no? Meron ng mga nag-attend sa na hindi na lang puro trabaho, sa bukid, yung kanilang pinagkakaabalahan. May nagkakaroon na rin sila ng time na and then, ang nakakatuwa, no, doon sa mga di pamilya ngayon, nagiging member na rin sila ng different organizations dito sa ating parokya, nagiging Eucharistic ministers, no? So masama na rin sila sa mga organizations like Holy Name Society. So lumalaki po yung bilang ng mga kalalakihan na hindi na lang puro trabaho. Naging Masaya interesado na po pala. siya. Opo. Masaya palang maging member ng ganitong organisasyon. Ito po yung sunod. Sa unang taon ng bagong pura paroko po ni Father Jeron, ano po ang mga pagbabago pong nakita ninyo at saan po kaya nakatuon po ang kanyang pansin o yung kanyang pong liderato po sa simbahan? Maraming nagbago, ay maraming nagawa si Father Jerome. Ang galing ng ginawa niya. Pinaglapit-lapit niya yung mga BBC. Yung mga sa simbang ganyan mga Umarap po. galing. Tsaka yung ginawa din ng lakbay simba para daw dun sa mga walang kakayahan, yung hirap sa buhay, hindi nila kayang pumunta dito sa simbahan. Kaya dito rin sa sakyan. Kaya marami na pong nagsisimba. Marami po nagbago. Tsaka napansin namin ang inaan talaga ni Padre sa mga mahihirap. Oo, yun ang Ang mahihirap talaga. Yun talaga yung Doon siya number one na nakapokus. niya, priority niya. Ang taon po ng aming pura paroko, sa puto lang po, nanibago kami pagkamanawag kasi may mga programa siyang bago katulad ng mga may cluster na kami iniisin na nagkasama-sama, pero para sa amin maganda yun, sir, kasi yung nakikilala namin talaga yung mga kalapit barangay kasi nung katulad nitong nagdaang Christmas sa simbang gabi, nagrupo-grupo kami, may cluster kami. First time ko sa totoo lang, first time kong nakapagsimba doon sa simba chapel ng mga ibang BEC. Tapos parang magkakilala na kami talaga, hindi katulad nung una na nagkakilala kami lang, nagkita-kita lang dito, pero iba rin pala pag nakahalubilo mo na sa isang lugar yung ka-BEC mo, nagiging ka-member mo na talaga pala. Kaya maganda po, nalibago kami pero maganda yung Nakakalahating taon na rin si Father Jeron at very short time, pero masasabi natin naging aktibo ang ating mga members dahil na rin siguro doon sa naging regular ang mga misa sa mga BECs. And then aside from that, yun nga, may lakbay simba tayo. Dun sa mga officers din natin ng BECs, naging mas aktibo sila na kapag tinatawag sila dito para sa mga meetings. Ganyan, talagang nilapit talaga ni Father kung paano, lalo na sa mga malalayong lugar. So, merong libreng sakay na kung saan yung mga taga-baryo para naman makapasyal sila kay Apo Bakit. Yun, meron pong libreng sakay na si Father Jeron para yun, makalabas yung ating mga taga-manalayong baryo makaapak sa bayan. Ayun po, bukod po sa mga ano po ni Father sa BEC, kayo po, sa kabuuan po, dito po sa parokya, ano po ba yung napansin yung pagbabago po na naganap po simula po nung naging pura parokya po si Father Jeron? Masasabi siguro mas naging organized, no? Nagkaroon din kami ng parang profiling, ganyan, hinayos yung mga organisasyon, no? From top to bottom, kinuha din yung mga personal data, ganun. Nakakatuwa, no? Doon malalaman na ito palang nagsiserve na to, hindi pa kasal. Yun, na ano rin nila, at pinakasal ni Father na nagkaroon tayo ng kasalang bayan para sa kanila.
Bali po, sa mga gawain ganun po ni Father po na natukoy niyo po yung mga pangilan-ngilan kahit malilit pong Yes po. problema at nabigyan po ng solusyon kahit pa. Ngayon po may narinig ko po ba kayo? Ano po, si Father din po yung kasi nakafocus din po siya sa mga BEC po na yung medyo talagang hands-on po siya kasi kumbaga yung BEC na medyo hinaano niya kaya ngayon po yung bawat BEC medyo naglalapit-lapit at saka medyo umaano. Active na. So, next po na, ano po ang mga pangunahing pangangailangan o challenges ng komunidad na lumilitaw po sa inyong mga BEC meetings? Pag nagkukwentuhan po kayo na kakaroon ng mga pagpulong sa isa't isa po, ano po yung mga namamarates po nating mga problema po ng Ay, community? ano po, minsan po, ang hirap magtawag ng pagsisimilita. Ano po sa tingin niyo yung dahilan? Bakit? Hindi ko po alam, pero ang sa minsan pag nagsabi ka, oo sige, pumunta kami. Pagdating na ng misa, andyan na yung misa, wala naman sila pumusita. Hindi naman lang pwedeng sabihin na malayo kasi meron na ang chapel sa barangay. Busy, sabi busy kami sa bukid. Beses sa Marites. Sa akin naman kasi ano po, magtawag, may group chat po kasi kami. Kaya pagka nag-ano na po ako doon, minsan kasi puno din po yung chapel namin. Meron man kami yung BEC cluster na pumunta o wala. Talagang puno po, pati mga bata kasi. Mga active naman po sila sa Opo, tsaka mga PYF po. Parish Youth Ministry po. Yung layo, Yung layo, distansya. yung distansya talaga. Pagka ano kaya, siguro, magkaroon ng pang-alternatibo. Nasa sakit po ba? Sasakyan. Or kayo po yung Ganyan, alam? o kami mismo, ang kasamahan kong katikista, at maging si Padre, Apo. abot kami na lang. Sila yung gumagawa ng paraan para mag, ano, Mapalapit. palapit. Bali po, ang isa po sa mga nakikita niyo pong suliranin ay yung distansya po at ang pangunahin niyo pong pangangailangan is sasakyan or mga venue po na pwede niyo pong na mas malapit na Mas malapit. pwedeng pagganapan po ng inyo pong mga meetings. Mga meetings. Next po na ano, sa tingin niyo po, paano po makatutulong ang profiling sa pagbibigay po ng mga programa ng simbahan? Lalo na po sa mga karaniwang sitwasyon po ng mga parokyahan. Siguro na ano, napaka-importante magkaroon po tayo. Bakit po kasi malalaman natin kung ano yung problema, Ah, yung mga kakulangan na meron sa isang barangay na kailangang solusyonan. So po, kapag meron na po tayong data kasi mapipinpoint na natin kung saan talagang barangay mas nangangailangan kumpara sa iba. Bali po ang sa ngayon po mas kinakailangan po ninyo ng profiling na po para po mas matukoy po natin kung ano. So siguro po, back then, meron na rin po kaming mga nag-gather ng mga data but then not as ano yung kompleto, concrete yung ano, data na nakukuha na. Magkakaroon po pa sila ng ano ng dagdag kaalaman din po kasi sa yan din po yung ano ng profiling para sa akin po kasi mas maganda pag may profiling. Tsaka na-identify din po kung ano yung status nila sa buhay, yung mga pangailangan, kung sino yung may mga sakit. Kasi para makita natin talaga yung tao yung magiging culture ng Diyos. Malaking tulong po yun, sure, dahil ang BEC may lalapit po sa simbahan. Tapos, ang simbahan naman mapapalapit sa aming mga BEC. Makikita po nila yung sitwasyon ng bawat pamilya sa BEC po. Lalo po doon sa Lilamaan. Farming po ang aming paghanap buhay doon. Mahirap po ang magsasaka. Tsaka marami pong naghihirap din mga kabarangay ko po. Kaya kung itong profiling na gagawin natin ay malaking tulong po sa atin. Dito sa simbahan at saka sa barangay. Mapapalapit po. Ayun, yun lang po yung mga tanong po na
na gusto po namin malaman. Maraming pong salamat po sa pagpapaunlak po ng aming pong interview ngayong araw. Maraming salamat mga Maraming salamat din, Thank you. sir.